Magandang araw, Pilipinas! Narito na naman ang pinagkakatiwalaang balita tungkol sa kalikasan at lagayan ng panahon. Hatid namin ang napapanahon, makabuluhan at makakagkasang impormasyon. Ako si Risidrick Baterna, Ako naman si Idol Alambert. Power Pop Troll. Langka, creamy na. Delicious pa at gentle pa sa tummy. Di lang yan. Creamy na, sun sweetness pa. At di lang yan at swak pa sa budget. Sa loob ng susunod na oras, tututukan natin ang pinakahuling ulat ng panahon. Mga pagbabago sa ating kapaligiran. Mahalagang babala para sa kaligtasan ng bawat Pilipino. Simulan na natin. At dumako tayo sa lagay ng panahon. Narito si Glyza Norca. Maraming salamat Risidrick Baterna. Magandang araw sa ating mga manonood. Narito ang detalyadong lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Quezon City, inaasahan ang mainit na umaga na may temperaturang aabot ng 33 degrees Celsius. Pagsapit ng hapon, may posibilidad ng localized thunderstorm kaya pinapayuhan ang lahat na magdala ng payong. Sa Baguio, patuloy ang malamig na klima. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 24 degrees Celsius hanggang 26 degrees Celsius at inaasahan ang maulap na papawiling na may paminsang ambon. Sa Cebu City, magiging bahagyang maulap ang kalangitan na may tsansa ng pag-ulan sa hapon o gabi. Samantalang sa Tacloban, pinapayuhan ang mga residente na maging alerto sa posibleng malakas na pag-ulan dulot ng localized thunderstorm. Mga paalala, magdala ng payong, uminom ng maraming tubig, iwasan ang matinding init sa tanghali, mag-ingat sa biglaang pagbaha. Iyan, pinakahuling ulat panahon. Muli, ako si Glyza Norca, Power Pop Troll. Salamat, Glyza Norca. Samantala, patuloy ang nararanasang pagbabago sa ating kapaligiran. Narito si Mary Pacho. Sa mga nakaraang taon, ang pabago-bagong panahon, minsan sobrang init, minsan naman ay biglang lumakas ang ulan. Ito ay may kaugnayan sa tinatawag na climate change o pagbabago ng klima. Upang mas mauunahan natin, narito ang mga pangunahing sanhi nito. Una, pagkalbo ng kagubatan. Kapag pinutol ang maraming puno, nababawasan ang sumisipsip ng carbon dioxide sa ating kapaligiran. Ikalawa, pollution sa hangin. Ang usok mula sa mga sasakyan at pabrika ay nagpapalala sa pag-init ng ating mundo. Dahil dito, narasan na natin ang mga sumusunod. Mas malakas na bagyo ang dudulot ng matinding pinsala, biglang pagbaha sa maraming komunidad, heat waves o matagal na matinding init, at pagkayot sa ilang lugar na nakaapekto sa ating agrikultura at supply ng tubig. Anong magagawa natin? Yan, may magagawa tayo upang makatulong sa ating kalikasan. Magtanim ng puno. Sa buhay ang reduce, reuse, recycle. Magtipid sa kuryente, iwasan ang single-use plastic at makikiisa sa cleanup drive. Tandaan, ang kalikasan ay responsibilidad nating lahat. Muli, ako si Mary Pacho para sa Power Pop. Iyan ang aming ulat para sa araw na ito.
patuloy kami magbabantay para sa kalikasan at kaligtasan ng bawat Pilipino. Power Patrol, nagbabantay para sa kalikasan at bayan.